I don't expect ceiling naman. Kaso kung mag-ceiling to, I don't mind. May breakout tayo sa PSE, but like there's already a resistance in front of us. So personally bias ko talaga. Ita-try niya i-reach tong level na to and maybe overshoot pa nga. We don't know. Okay, but if ever, sana nga ma-fill niya tong gap na to eh. Yun talaga yung magandang mangyari before pullback, personally. Okay, so if that happens, so tutuloy-tuloy pa yung mga stocks na already overbought. So far, tong mga sectors, ito yung mga overbought na. Tapos sideways lang si services. Okay. Ceiling na? Actually, joke. Gagi. Di ba? For me kasi, kasi ano to eh, weird konti si Fa personally. Parang mahilig siya bumaba. So, hindi ko masyado chinek yung intraday, no? Kaso every day, try niyang bumaba. Tapos may sumasalo talaga sa baba. So right now, kung 33 ka bibili, yun nga, little late for the party na. So kung kaya mo bumili near 0.3 to 0.31, better. Diba? Tapos exit pag mabasag yung backstop. So maliit yung risk. Yeah, kasi TP1 ko dito 0.4. So 0.4 yung first TP. Tama ba? Ito hindi ko na to masyado titingnan itong 1.5. I think I drew 2. Around 0.4 kasi siya. May confluence pa sa previous box. So parang mas make sense kasi to. Itong level na to. Ito, pwede rin dito mag-resist. So bahala na. I think kasi kaya niya bumalik kung dun sa near 0.3, hindi impossible. So far naman, na-validate yung MA50. We don't know if it will try to go down again. Ayun lang. Yun lang yung trade idea kay Pa. Or try to buy here. So, yeah, 0.3. Previous box. Trend shift box. Cool. Yun nga. I don't expect ceiling naman. Kaso kung mag-ceiling to, I don't mind. If momentum, saan kayo bibili? Sino ba yung nag-ano dito? Si Robert na. Ako rin, breakout. Yan. Breakout lang. Good idea, buy on box breakout. Pero kailangan mabilis mag-react. Kaso, yun nga eh, di ba? Parang ang hirap bumili kasi ng breakout kay V4. Kailangan bantayan mo to. Alin? Hindi, I mean, if you're going to buy buy-on on breakout ng B-Corp, pawis kilikili yan eh. I mean, kailangan mong tutukan na it doesn't sell down. Na parang kung mag-sell down siya, kailangan mabilis. Naka-ready na yung sell mo. Okay, so assuming hindi tayo magbabay on momentum, let's say swing objective tayo. Saan tayo bibili? Kasi, like, ako personally, I want it to go near MA20. Pero like valid pa din yung momentum eh. I mean, risky lang nga siya. But it's still valid. Kasi if it breaks out, basag din RSI eh. Pwede rin mauntog daw, Mike. Hindi yun nga. Kaya nga I'm saying na if you're going to buy momentum, kailangan naka-ready pa rin yung sell mo. Para just in case mag-bull trap siya. Exit ka agad. The other idea is the swing na sinasabi ni Philson. Safer nga. Safer. Hindi impossible yung bull trap dito sa area na to. Kasi may immediate resistance ka, di ba? At your 376. Yeah. 365. And that's your bull trap zone. Tama. Itong mas maganda swing.
Diba? Kaya parang for me, if magbabuy on momentum tayo, ang liit ng reward. I mean, hindi sobrang liit. Actually, it's still, kung dito, it's still 10%. Pag dito, maliit. Pag nag-resist agad dito, maliit. Okay. Kaya hindi ko sure paano i-trade to kagabi. You can do both objectives naman, pero there's one safer than the other. So next one would be APBI.